Mahuman day ni. Kay salamat Pastor Ray sa opportunity na makadala ko. Panindog mo palihog. Pasalamat ko sa Ginoo na sa tanan. Og ni Pastor Ray sa opportunity nga makadala sa pulong sa Ginoo nga nining kahaponon. Og I hope nga ang uban excited na. Lahi ra ba ning excited na to no? Excited ta mahuman ang oras. Uban magsiga no? Uban siga na cellphone. Nya na hoy pag-usahay. Kidugay pod human. So arita, palihog kog abli sa inyong mga Biblia, Colossians chapter 6 chapter 2 verse number 6 to 7. So katong way mga Bible na dinhi. Ug ang katong di na kayo makaklaro, so naatay screen dire sa tubangan aron makita gid ninyo. Colossians chapter 2 in verse number 6 to 7. Ko'y bubasa sa verse number 6 din kamoy basa sa verse number 7. So nana mo diha, say amen. Okay, sa ingon ang Bible in verse number 6, as ye have therefore received Jesus Christ the Lord, so walk ye in Him. Verse 7. Sa ingon ang Bible, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So ang Ginoo magapanalangin siyang pulong magampot ha. Among amahan nga langit nun, Ginoo nini nga kahaponon, imo kining gialaw tugod sa patag-usa kanamo. Adin niya kami karon sa balay alampuanan aron sa pagsimba, pag paubos sa among kaugalingon, timaan Ginoo, pasidungog sa imong ngalan, timaan nga wa gid mi mahimo Ginoo kung wala ka. Nasayad ka Ginoo sa mga kasing-kasing. Nasayad ka unsay sulod ni Ginoo. Umahan. Pasayloa kami kung aduna may mga butang nga di na sa mga kasing-kasing wa gid mo kahimuot Lord. Pasayloa kami. Ugasay kami sa imong bililhon nga dugo nga imong giula dito sa cross. Tabangi kami Ginoo sa pagdawat sa imong pulong karon. Nanginaot ko nga kini imong pulong nga mong pagasaluhan karon nga kahaponon nga mo'y pagkaon sa mong kalag nga kini mo hatag kini og giya kanamo aron ang among pagkinabuhi Ginoo sa ingon imong ikahimuot. Amahan, tabangi ang matag-usa kanamo, tagay kami pagkaalam sa pagsabot niini. Ingon man Lord sa akong kaugalingon, akong giisip akong kaugalingon Lord nga wa gi mahimo kung wala ka. Sa ikaw Ginoo magpataliwala karon, Holy Spirit ikaw magapamuhat. Wala gid kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ka. Ang tanan akong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Haki makalingkod ka mo. Sa ingon ng Bible nga, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Then sa verse number 7, ingon ng Bible sa verse number 7, rooted and built up in Him and established in the faith. So ang title sa mensahe nga akong pagdalon karon nga gikan sa pulong sa Ginoo, stand firm in the Lord. Barog nga malig-on diha sa Ginoo. Barog nga dili matarog diha sa Ginoo. Karon nga panahon no, gikinahanglan gyud kung baga gikinahanglan gyud kaayo nato ni sa tong kinabuhing Kristohanon labi na sa tong panahon karon. Labi na itong panahon karon mga palalito noon sana. So mo na ning panahon nga di na mo magsigig suroy. Kay ang gasolina amot gahapon nagpatubil ko murag 93 man siguro to. So by one take one. So by one take one na pod basta. So sunod semana na sad mo increase na pod kuno or kari nga semana. Unsa na? Magdala ka og 1,000 nga to sa palengke ug asa ka paingon niguli nimo magdi na ni lisod na gyud no? Then naapay gubat. Sumana mga igsoon ko sa Ginoo, usa sa gikinahanglan nato sa karon nga panahon nga mubarog kita. Nga lig-on diha sa Ginoo, firmly. Kanang dili solid kana bang di gyud matarog. Pero unsaon man nato, pastor? So dire sa atong gibasa dinhi nato imay-himayon karon tungod kay ang tanan nga mga punto nga akong gikuha dinhi is naara ning duha ka verse. So number 1, mga igsoon ko sa Ginoo, unsaon nato nga makabarog kita?
Diya sa verse number 6, palihog ko diya sa verse number 6, ingon ng Bible. Tanawa. Ano. Murag Mateo na day. Direta sa Colossians chapter 2 verse number 6. Ingon ng Bible, as ye have therefore received Jesus Christ, Christ Jesus the Lord, so walk. Sige ingon diya, walk ye in Him. Usa ka butang mga igsoon nga maghatag og paglig-on nato sa atong kinabuhing Kristohanon, kaning maglakaw ta diha sa kabubuton, usubay sa kabubuton sa Ginoo. Pero dapat una, luwas ka. Dapat luwas ka. Kaya kung dili gani ka luwas, dili gyud ka kalahutay o dili ka kapadayon paglakaw des kabubuton sa Ginoo kung dili ka luwas. Lisod mga padayon ning luwas sa tagang ikaw di luwas. Una siguro agyod igsoon higala bisita ka namo karon nga kahaponon kung wa pa ka kasiguro kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinuluman nga kinabuhi. Asa padong ang imong kalag hinumdumi, langit rag impyerno ang padulngan sa kalag sa tao. Then ang kamatayon wa ta kabalo kenus ana mo abot. Punang siguro agyod nga imo nang nadawat ang kaluwasan. Kay ingon ang Biblia sa verse number 6, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, receive. Dapat imo nang nadawat si Jesus Christ. Kay dili gyud ka kabalo, di ka kahibaw sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi unless nga dili ka masaved usa. What if kung usa ka missile mo tugdang diri sa atong panahon ba? Sa ato, tanaw ra gud kaniro no? Ug naoray masaag nga missile din mo abot sa tuwa ba ni matunong da sa inyong balay. Bako ka pastor. Awa ta ka siguro oy. Grabe na itong kapanahonan karon, din mamatay ka nga wa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Ingon ang Biblia, pagmahay sa walay katapusan, pagkagot sa ngipon, wala nagi pag-asa pa nga malangit ka mo nang mintras nga buhi pa ikaw, higala nining kapunon kung bisita ka na mo or ikaw nga pagkakadawat sa kinabuhing walay katapusan, dawata gyud si Jesus Christ. Kamo nga mga nagtrabaho sa SLB, sabtag yun ninyo, pangutana mo. Ayaw pag basig naging luwas na lagi ko. Pangutana ang imong kaugalingon nga nang naluwas ka. O ikaw po nga ka siguro, pangutana. Pangutana nga brad, sultihi ragog ko og saon nga maluwas, sa bagiding kaluwasan. Kaya sa una ako, dihang gisultian ko sa kaluwasan, yes, nidawat ko sa kaluwasan. Pero napagdas ko nahuna-hunga nung luwas yun ko. No? Salamat ko nga na mga Sunday school teacher sa una nga magsigi gisgot about eternal security. Dito na ko nangasabtan nga ay luwas na giday ko. Manang sa una kay diha ka sa Silbi, kada kasugat nimo, kasugat kag kanang nag-una sa imo na, brad, luwas na ka, brad. Luwas na ko. Pag ingon nimo luwas na ka, ngano na luwas man ka. Pag kasunod si mana na po, luwas na ka, brad. Luwas na ko, ngano na luwas man ka. Di ko kabalo mga tarungan, pero luwas na gyud ko. Dito ko na nasabtan nga, ang tanan nga mutuog, musalig ka niya, dili gayud malaglag. Mao na usa ka butang nga, akong paningkamutan, wala na ning kamot aron maluwas ha. Kanang akong gisabot gikan sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan gyud dayta og kaluwasan. Abi bitaw ninyo no kanang SLB dili na ordinaryo nga kanang para nako ba. Dili na siya ordinaryo lang nga kanang si tawag na company kanang product sa na diha nga dili na siya ordinary nga lugar nga naa ka. Kay kana gihatag na sa Ginoo kang pastore o kang Ma'am Jema sa Sobrabas family. Abi ninyo, gituluan, nagluha, gisakripisyoan na pagmaayo hantod nga naabot ang ginani karon para nimo og nako. Kay dili tungod sa SLB nga gigamit sa Ginoo, di mo kakita nako karon nga naa diri sa tubangan. Siguro di ko ninyo mailhan. Siguro agyod kay noon og kanang dugay na kay kadiha sa imong naara ka diri, imo lang simba, trabaho, simba kay dimiritan man ta. Lista man atong ngalan, di ta kadawat bugas aninig ka, disikuan mag-absent ta. Ug inana lang ang imong mindset. Lisod ang imong kahimtang niya na. Manang nakanindot yun kay naa ka sa simbahan kay kabalo ka nga luwas ka. Nagpadayon kag pangalagad sa Ginoo, diya sa iyang kabubuton kay luwas ka. Muna ang nindot. Tinuod na, dapat luwas ka. Kay kung dili ka luwas, di gyud ka kabalo sa kabubuton sa Ginoo.
Then ikaduha, kat-uni ug unsa ka importante ang kinabuhi nga Kristohanon. Human ka maluwas, maglakaw ka sa kabubuton, subay sa kabubuton sa Ginoo, then kat-uni kung unsa ka importante ang imong kinabuhi ug unsa ang importansya sa kinabuhi nga Kristohanon. Ingon ang Bible sa Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 in verse number 13. Sa gingon sa Bible, ye are the salt of the earth. Giingon gyud sa Biblia nga ikaw ang asin. Nganong asin man ang gigamit sa Ginoo, dili man bitsin. Anong dili man magic sarap. Unsa ka importante ang asin sa unang panahon, di ba? Bisan sa atong panahon karon. Kinahanglan gyud tag asin, pero nganong gigamit man ni Jesus Christ nga illustration ang asin. Inana ka importante ang asin. Inana ka importante. Panang ayaw sig burdo-burdo lang sa imong kinabuhing Kristohanon. Pahalagahi ang imong pagka-Kristohanon. Be proud nga nahimo kang Kristohanon. No? Dili lang pud kay Kristohanon ka nga naa ka dinhi karon sa simbahan nakasisilbi pag uli dili pud ka di ka Kristohanon. No, pahalagahi na. Ingon ang Biblia, ye are the salt of the earth. Umudiretso ka sa verse number 16, giingon da sa Bible nga ikaw ang kahayag. Isod kayo kung ang atong kinabuhi ngit-ngit. So dili na ni bag-o natin ning mga mensayo. Let your light so shine before men that they may see your good works. Mo na akong giingon nga importante nga imong tagaan og importante o imong yung tagaan og bili ang imong pagka-Kristohanon kay ingon ang Biblia asintak sa kalibutan kita ang kahayag gusto sa Ginoo nga kining kahayag makita ni sa atong kinabuhi kinsa man ang kahayag nga nato mo ni si Kristo. No? Nang undangin na nang imuhang bisyo diha nga ginagmay. So di man gid makaya Nah, di ko mutuog di makaya Para ihasta kung palahubog mo utro kung palahubog. Kung manigrilyo ay mo utro kung manigrilyo ay. Kung laagan mo sa asa mo mangdisko ako mandiskuhay pero nay Ginoo nga muusob sa atong kinabuhi. Kung gusto ka nga mag-usob pero kung dili ka gusto mag-usob nga ana ra gyud ka. Then ang imong kinabuhi mapuno sa bunal sa Ginoo kung tinuod kang anak sa Ginoo. No? Tagay og importansya or tun-i kat-uni kung unsa ka importante ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Ye are the salt of the earth, ye are the light. Din ingon ang Biblia sa 2 Corinthians 5:17, ingon ang Bible, we are new creature. Bag-o na ta nga binuhat. Mao man gani na kung Kristohanon ka, bisan pag uwi nakakita nimo nga may ka nga mutago lang ko dinhi kay mao ni mao na naabay light nga di makitaan. Asa ka dapit dito nagtungga-tungga nila patutungga-tungga. Mo may termino na mo so na pagitagay ba. Anong nasabtan? Nabay light kadi makita. Kung naa gani ka sa ngit-ngit, unya na isuga, makita gid ka. Kung atong kinabuhi nagpuyo na ta des ka ngit-ngit, makita gid ka. Anong gid nasabtan man ko nga wa ko kasimba ton Domingo? Ano nakitaan man ko nga gabi man unta na light ko ka na di suga nga di makita, no? So mao na ay mo katingala nga nang madimiritan mo. No. Kay nakita ka man. Sunod, ikaduha, unsaon nga makabarog kita nga malig-on diha sa Ginoo? Number 1, maglakaw ta diha sa kabubuton sa Ginoo. Then ikaduha sa verse number 7 sa Colossians chapter 2 in verse number 7, ingon ang Bible, rooted. Tanawar ko do, rooted. But pasabot gusto si Ginoo nga mugamot ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Kanang mugamot kaya bang ang kahoy usa sa mga obserbaran sa kahoy ba? Ang kahoy nagdepende na siya sa iyahang gamot, ang kalig-on niya. Depende sa gamot, din nagdepende sa yuta. Then ang kahoy nagkinahanglan na siya og kanang gitawag ang kahoy nagdepende sa iyahang gamot. Then ang gamot nagkinahanglan na siya og yuta. Kay ang yuta mo nay naghatag og kinabuhi sa kahoy. Mao man sab ang atong mga igsuon ko kinabuhi mga igsuon ko sa Ginoo nga mga Kristohanon ta nagkinahanglan ta
ni Jesus Christ. Nagkinahanglan ta sa Ginoo aron mo gamot ta. Kaya kung dili ta kagamot, unsay mahitabo kung mahanginan ka. Kana bitang mananumta, mayon magita nga sige, kubkob ta diha din. Ato pagkain ng alalayan, di ba? Hantod ka mo ligon gid na siya. Hantod nga kung hanginon man gani, at least dili na siya matumpag. Dili na siya matumba. Inana ang atong kinabuhing Kristohanon nga gusto sa Ginoo nga mogamot ta. Kay kanang kahoy, ang usa sa akong naobserbaran sa kahoy, ug kabantay ka aning mga kinsa may mga kanang tigkubkub bitaw di tigdrill bitaw og kanang tigkubkub og mga tabay. Di man uta kumutuo aning moingon bitaw nga basta kani dakong kahoy nanay tubig sa ilalom. Binuang sagto nas bukid kaayo. Tinuod gyud uy. Kay ngano man nagkubkub nakasulay mi og kanang kubkub nga kanay dinhi ata kay naa ni tubig kani dakong kahoy. Pero ang tubig po lagi tuas kinalayuan. Kabalo kag unsa kalayo ang gamot niya naniguro gid ang iyahang gamot ug ngadtos kinalayuan. So nilalom og dulot ang kahoy, nakasupsup pa sag tubig dito, mo nang nahimong ligo ng kahoy. Mo nang atong kinabuhing Kristohanon kung ato ra ni pasagdaan ay malayos ni. Dali kay ta matumpag, dali kay ta mapukling, dali kay ka maluya, mawala na dayon ka, na discourage na dayon ka. Ano man, wala maka dulot ug maayo ang imong gamot. No? Tanawa ra ko ng John 15 in verse number 4. John chapter 15 in verse number 4, ingon ang Bible, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. So dili gyud ta mahimo nga mulig-on ta sa atong kinabuhing Kristohanon kung dili ta maningkamot og duot sa atong kagalingon diha sa Ginoo. Usa gid nga agi gamito nato no kini yung pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Then sunod, ikatulo. Sa verse number 7 nga tong gibasa sa Colossians chapter 2 in verse number 7. Ingon niya, rooted and sunod, build up. No? Built up. So gusto sa Ginoo mga igsuon nga ang Dios o si Kristo atong himuon nga pundasyon sa atong kinabuhi. Mao gid na naay mga giisgutan sa Bible diri sa Matthew chapter 7 in verse number 24 to 27. Matthew chapter 7, saying diha, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, kung sa gingon sa Bible, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Mo man gini nang mangantata nga Jesus Christ the solid sumpay. Sama na pastor. Christ the solid rock I stand. Usap ito mga sumpay na si Kristo ang bato, ang saligan ta. Ano man, lig-on nga pundasyon. Muna sa atong mga plano, sa atong kinabuhi, mga igsoon, kung naa kay mga unsa na imong giplano diha, himuag yung pundasyon ang Ginoo. Nindot jud nga ang Dios may imong pundasyon. No? Kay bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, gani na dungog na to sa wali ni Pastor Lloyd katong yang illustration, di ba? Mawa man nimo ang tanan. Pero nagpabilin nga naa ang Ginoo nimo. Nga naman ang imong foundation si Jesus Christ man. Pero kung ang imong foundation sa imong kinabuhi, imong gisaligan ang imong wealth, ang sana may sayop niya na no kay tanan magita manginahanglan magita niya na. Pero ug mao na lang gid na pag abot sa panahon kung wala na kay kwarta asa naman ka? Kung wala na kay bahandi, kung unsa mawala nang tanan asa naman ka? No? Mo nang ingon si Jesus Christ kung mamina mo aning mabutang nga kung gisulti kanimo isusama ko kamo sa tao nga tukod sa iyang balay diha sa
bato. Nga inighuros sa hangin. Sumpay, palagog, ingon ng Bible. And the rain descended, and the floods came, and the winds blow, and beat upon that house. And it filled what? Dili yuga maunsa. Ano man? For it was founded upon a rock. Sunod, na verse. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not. Sa gingon sa Bible, opposite po siya. Ingon ang Bible, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Muabot ang panahon nga, muabot ang unos, muabot ang hangin, wala, mabanlas ang tanan, ingana ang imong kinabuhi, mawala ang tanan nimo. Kunya dili pa gyud ang Ginoo may imong priorities imong kinabuhi, nawala na gyud tanan. Pero kung ang Dios maghihimo natong foundation sa atong kinabuhing Kristohanon, mawala man nimo ang tanan, still nga naa kay Ginoo nga kaduulan. Then makaingon pug ka, Lord, ikaw nagibahala ning tanan. Pero kung dili gani si Jesus Christ, sangko kag manluod na lamang ka. Ako na ning gisulti ninyo na Kristohanon sa Leyte, wala pa namo to naabdi siya, pero ginabisitaan na mo, nibalik siya simba. Isa naunsa man nga sa unas di pa ko Kristohanon. Daghan man kay nigsulod ni akong gantang ka ng taro sa bugas. Karon nga kay Kristohanon ko nagkalisod-lisod na hinuon ko. Gibasol man hinuon niyang Ginoo sa kinabuhi. Abi ninyo sa nitabo, iyang anak nga bright kayo. Tingalan ko igabot dito sa kilid ko, kinsa man na, brad, iyan ang anak. Taas kay nagpangandoy sa kinabuhi. Gusto niya nga, abto niya ba, pero di man makaya siyang una-una antod na. Na siya mga invention nga gipanghimo dito. Himo na siya kanabang murag, mga dagko kayo nga mga windmill ba? Gusto ko siguro ni tawhana mag pamimro sa kuan. Mag scientist bagha ni siya. Din iyang anak or ang iyang pamilya nagkagwatak-watak. Wala na. Nga naman. Pero sa bago pa, okay kayong dagan, pero niabot ang panahon nga giunos-unos. Nawala na dayon. Nga naman, dili si Jesus Christ ang ilang gihimo nga foundation silang kaugalingon. Mga importante na mga igsoon. Aron kita makabarog nga lig-on mga igsoon ko diha sa Ginoo, dapat atong tukuron ang atong kaugalingon or atong palig-unon ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, diha kang Kristo. Build your life in Christ. Himua nga pundasyon si Kristo sa imong kinabuhi. Ang balay nagkinahanglan na sa lig-on nga pundasyon. Di ba? Di na pwede diha nagtrabaho tag building yo kaniyo. Dili man ni pwede imurning tukod tag balay. Okay sige. Tukod mo diha, bihanay taghimo diha haligi. Ya, unsa may atong buhaton na ni? Basta tukod lang diha. Dili oy. Nagkinahanglan ta og kanang pulido nga pundasyon. Kay ngano man, ang gidepinsaan niya na is kining linog. Urang bagyo dili matumpag or dili ma-wash out. Dili na pwede nga sige tukod mo diha, mubarog mo na. Dili oy, nagkinahanglan tag lig-on nga pundasyon sa atong balay. Diha sa atong Kristohanong kinabuhi naglig-on, nagkinahanglan ta sa Dios nga moy lig-on atong nga pundasyon. Magdepende gyud ta diha sa Ginoo. Ayaw gyud ta pagdepende sa atong kaugalingon. No? Ang balay dili mo mapabarog kon wala ang magtutukod. Tinuod na. Mao gina si Jesus Christ maingon, for without me he can do nothing. Wa gyud tayo una-una gyud ninyo, wa gyud tayo backslide ka. Pag abot nimo dito sa imong lugar, ikaw na lang, dili ka mangalagad sa Ginoo. Wala na imong foundation. Ang imong kinabuhing Kristohano nagkinahanglan ta or ang atong kinabuhing Kristohano nagkinahanglan ta og solid or pulido aron kita makabarog nga lig-on diha sa Ginoo. Ikaapat, sa verse 7 nga itong gibasa,
Sa balik ta sa Colossians chapter 2 verse number 7, ingon diha, rooted and built up in Him. Sunod, established in the faith. Established in the faith. Buot pasabot anang established in the faith. Kana bang dili magpaling-paling ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Yes, tinuod no, sayon ra gid kay ituo sa Ginoo kung naata. Okay ang tanan. Wow, dut kay ni nani sayon ra kay ituo, di ba? Lagat ta sa Ginoo, malibayon ta. Pero namduming ang kinabuhing Kristohanon ba nato dili tanan panahon okay. Dili tanan panahon nga yahay ka, dili tanan panahon nga maay kag buot. Maigig imuhang paminaw, no? Dili inana nga atong kinabuhi dili tanan kay ngano man. Mao ginagiingon ni Jesus Christ in John chapter 16. John chapter 16. James chapter 1. Ari sa ta, balik sa ta sa James chapter 1 verse number 6 to 8. Mahitungod sa atong i-establisar mga igsoon ng atong pagtuo diha sa Ginoo. Singon ang Bible, let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. So ingon ang Bible, nagsulti siya or nagwarning siya about or against sa wavering. No? Doubting or wavering or doubting in faith or doubting faith. Kung maduha-duhaon ta mga igsoon sa atong kanabitaw sa atong pagtuo sa Ginoo, wala gid tay panalangin nga madawat gikan sa Ginoo. Sige magkagduha-duha. Pag ingon sa Bible nga give and it shall be given unto you, di man kamo tuo. Oo. Wan okay ka ni nga muhatag ta niya nga wala ra koy bugas. Mahal pa kay gasolina, apay kilos bugas karon bot. Barato pang pilit. Magpilit na lang ta. Biko kadadlaw ba? Putumaya mo diha, init pa. Mahal kayo. Pag ingon sa Bible nga panalanginan ka sa Ginoo, kag tinuod ba ka nino? Wa gyud kay mapala nganuman. Di pag ka mutuo nga nakita na nato ni ang resulta sa pagtuo. Mamita na nga nay mangutanan nato no. Brad, asa gani ka nga dito ko sa Leyte or asa ko kanang mubiyahe ko sa una og Leyte kanang sakay kog barko din makita bitaw ko nila nga kanang magsuluwining ko sa barko. Brad, dis aday kagikan. Kuan sa pigkarangan ko. Ay, membro kan bado. Bado gi nila no. Grabe nang inyong kuan no. Blessing mo kayo diha ba kinaagid ang panalangin sa Ginoo. Di pag kita mo tuo nga na ang resulta sa pagtuo sa atong pasto, pagtuo sa Sobrabas family. Kung nagduha-duha ka, pag-ingon sa Bible nga, he that soweth sparingly shall reap. Unsa? Sparingly. Sila ra na, oy, sila ra may korta. Wagid tay mapala niyan ha. Wagid ta. So wala gyud ta wagid kay expect nga gikan sa Ginoo. Pero giingon sa Bible, let him ask in faith, nothing wavering. Kaya wag gid mapala. Adto ka ko dito no? Di na lang siguro. Antri sige na lang kag balik na sad ka. Wala ra mura kag duyan nagnanaw. Aray, mara inana ra gid atong kinabuhi ka naman. Dili establisado ang atong pagtuo. Si Abraham giingnan sa Ginoo nga Abraham adto ka dito sa yuta nga kung paatuan nimo. Tan-aw ni Abraham. So ni klasangan mo ni kung adtuan bukid pag yun. Wa man. Pero kay establisado ang iyang pagtuo sa Ginoo, miadto siya sa lugar nga wa gani siya kabawog. Naaba kay pagkaon dito. No? So daghan kay mga promise ang Ginoo nga gisulti diri sa Bible, pero kung maduha-duhaon ka, dili ka mutuo sa magsigi kag duha-duha sa panalangin sa Ginoo, sa blessing sa Ginoo, sa saad sa Ginoo, wala gyud. Diha ra gyud ta kutob. Mura ra tag kanang giduyan-duyan na ngan hingat to. Establish in the faith. Faith means having
confidence in God, kanang naagi kay pagsalig diha sa Ginoo. Ako nag-ingon, sayon kayo mutuo, musalig sa Ginoo. Nindot kayong pagpangalagad sa Ginoo kung naa ka. Ang mga butang okay, okay pa kayo. Pero dili tanan panahon nga maayo ka. Nga naman, John chapter 16 in verse 33. Ingon sa pulong si Ginoo, John, these things, ingon si Jesus Christ, I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have, nang ingon sa Bible, tribulation. But be of good cheer, ingon si Jesus Christ, I overcome the world. Di ka mo tuon, diha ra ka trouble, sige. Diha ra ka kutob sa mga kalisod. Asa man kang pabilin ka sa lisod or mutuo ka sa saad sa Ginoo. So, sapit ng time. In Romans chapter 10 and verse number 17, the very common verse nga tong makita sa Bible, ingon ng Bible. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So tubo, muusbong, maestablisar ang atong pagtuo diha sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dili sa atong iPhone Pro Max. Mao naman gud ng atong kalisdan no. Aw kana atong panahon ba? Ang atong kaugalingon na subsub nagigpagmaayo sa teknolohiya. Na subsub magmaayo sa mga kuan ba? Lisod na gid kayo. Puros na halos na tanan for today's video, guys. For today's video naman. So, kumusta naghangatong kinabuhing Kristohanon? Basig wala na, nagkahinay-hinay, nagwala ba? Then pag-abot sa panahon mo, nang dali rin ka maluya. Dali rin kita mabanlas. Nga naman, wala naman ta. Kadungog tagwali, gaya pa mo manda, uy, may pamanto si ko nagwali, kadali rin kayo. Paita po ning nata si Silvia, di man takalingkawas, simba kita. Na. Dili establisado ang imong pagtuo. Sinuwa, gingnan sa Ginoo, nga nuwa, pagbel, agimo dagar ka. Katauan siya sa mga tao, pero sinuwa, mituo siya sa Ginoo. Sunod, ragit siya. Why, daghanglangan-langan, nga naman, establisado ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Himo siya, katauan. Pero sa resulta, siya rin na sa iba itong atay, mga pamilya. Then last, sa verse, gihapon nga itong ibasa dito, sa Colossians chapter 2 in verse number 7, established in the faith, ito. As ye have been taught, then sunod, abounding therein with thanksgiving. Magmapasalamaton ka sa tanang butang. Sani po ning atong panahon karon, ay puro sa lang ka, sani po itong sudaan karon. Ning atong mga Bible student, tatrigin ang gitriyan nga, unsay na adha kaon mo. Mabot ang panahon, mag-inarte mo din yan, mag-mission mo din. Ay. Kung nakaagi mo kong mission, basta kay kanang tamban lagi, mamulak na lang na. Di naginot ni mo. Giprito og hurot. Di man mahurot ni mo kaon, so di mong ibalik. Pagtanaw dito, namulak naman. Say tawagan na niya, baka tawagan na, nagmult na din ang iyahang murang namulak, basta kinamulak. Ang akong buhaton na sad, ako na sang maghaling na sad kong kalayo, butang dito sa, aron magkaingon tag, di ba katamadaot, wa man po din noon, gracias Ginoo. Dili magsigbagulbul o kung sina, kaon, og ni Pastor Sudi, kaon, bisag unsa. Kaon, ay lang, pugsa gyud og di mo makaya ha. Kana bang labi ang lisod ha, og lisod ta sa tong panimalay, nga di pa kita kaon og mga pagkaon, unsay naa diha. Daig pa ang dato, ang mga dato, nagutan-utan. Ang mga, di mga utan. Noon unsa na. Ganahan man gud ta perminti og lami, mao nang mo grow badili. Ganahan man gud ta perminti lami nya. Nindot na kay atong lawas, sindako na ta. Kaya atong magipatuyangan ng atong cravings. Balik kas mga utan, nindot kayo Thankful in everything. Pagpasalamat kung unsay naani mo, sigyaw-yaw, sa ko ni.
Wana oy. Unsa po ning nagwali da karon oy. So maning 5 minutes na malamang upo maning undang. Wala pagpasalamaton. Lord, salamat kay Ginoo nga nahitabo ni. Lord, salamat kay unay hinungdan nga malig-on kita sa atong pagtuod or sa atong kinabuhing Kristohanon. Magpasalamat ka. Magpasalamat ka kung unsay naani mo. Last verse, ingon ang Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 in verse number 18, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ay, si bagulbol. Do it all things without, sige nga sa Bible, murmuring and disputing. Pasalamat na lang ka sa Ginoo. Salamat kay Ginoo. Muna iti mailhan nga ligon kasi mong kinabuhi Kristohanon. Number 1, maglakaw ta des kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, sige nga sa Bible, rooted ta. Then, atong idepende ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, atong himuon nga pundasyon ang Dios atong kinabuhi, then atong i-establishar ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Na dili ka magsigig paling-paling, then last, magpasalamat ka sa Ginoo kung unsay naa. Tampo ta, Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Naoto nga dito malabayng kawang. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Kaya ito sa atong soul winning report.